Muli po, magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa inyong pagsama sa ating gawain. Tayo nga po ay nagpapatuloy sa ating daily live devotion at ito po ay nangyayari dito sa Touching Lives Christian Church sa Santo Tomas, Batangas. Tayo nga po ay nagpapatuloy. Biyaya ng Panginoon ay na-restore na ang ating internet connection dito sa church. Kaya dito po ako di-discuss ngayon. Medyo maingay nga lang sa paligid. Mayroong mga background music, may mga nag-video okay sa paligid ko, kaya medyo pagtyagaan po natin ng konti ang ingay. Pero lalakasan ko na lang ang boses ko para marinig ninyo ang aking tatalakayin sa gabi pong ito. So tayo tatalakay sa chapter 30 pa rin, verses 8 to 10 ang nakahanda nating aralin sa gabing ito. Kagabi natalakay natin ang verses 6 and 7. So bago po tayo magpatuloy, kagaya ng dati, napaka-importante na tayo ay dudulog sa Panginoon, humingi tayo ng karunungan at maging maayos ang ating gagawing talakayan sa gabi pong ito. Okay, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli, Ama, sa gabing ito, sa patuloy na pagsama, paggabay mo sa amin, pagkakaloob mo ng oras na ito, ng internet connection upang kami makapagtalakay ng mga salita mo at maging instrumento upang matuto ang mga tao. Pagpalain mo po ang bawat isa na magjo-join at makakasama namin, Panginoon, sa gabi pong ito. Kung patuloy na magturo at gumabay sa aming lahat, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Ana at Pastor Nanding. Salamat po sa inyong pag-join agad sa ating talakayan. So, tayo nga po ay nasa chapter 30, Isaiah chapter 30 verses 8 to 10. At kagabi naman natalakay natin ang 6 and 7. So bago tayo magpatuloy sa verse 8, ating bigyan ng summary, ng recap ang ating tinalakay kagabi. So yung verses 6 and 7, ito ay tumalakay doon sa pagmamadali ng mga Israelita na pumunta sa Ehipto upang hingin ang tulong, upang kausapin ang parao, upang humingi ng tulong upang sila ay iligtas o damayan sa kanilang pakikipaglaban sa mga Assyrians. Magandang gabi, Sister Irene. Salamat sa iyong pagsama agad. So ang sabi dun sa verse 6, ito ang mensahe ng Diyos tungkol sa mga hayop sa katimugang disyerto, sa lupain ng kaguluhan at dalamhati, sa lugar na pinamamahayan ng mga leon, ng mga ulupong at mga lumilipad na dragon. Ikinakarga nila ang kanilang kayamanan sa mga asno at mga kamelyo upang ibigay sa mga taong walang maitutulong sa kanila. So nagpapakita ito ng pagkaapurahan ng pagpunta ng mga Israelita, ng mga mamamayan sa Juda, sa Jerusalem, doon sa parao upang hingin ang tulong na kanilang kinakailangan sa pakikipagdigma nila sa Assyria. So yung binabanggit ditong lugar na pinamamahayan ng leon, mga ulupo, mga lumilipad na dragon, ito ay tumutukoy sa Ehipto. Ayan. At yung paglalagay nila ng pagkakarga ng kanilang kayamanan sa asno at kamelyo, ang naisipahiwatig nito ay yung pagdadala nila ng mga handog, ng mga pasalubong doon sa parao, para sa kanilang pakikiusap na sila ay tulungan. So meron silang parang dowry, meron silang parang ibibigay na regalo para sila ay entertainin ng parao. Ito ay kultura, tradisyon sa lumang tipan. At bagay sa panahon naman natin ngayon, minsan malimit pag ginagawa natin, pag tayo may hihilingin sa isang tao, nagbibigay muna tayo ng pabor o ng mga pasalubong, pupurihin muna natin, tapos maya-maya saka natin sasabihin ang ating pakay sa mga tao na yan. So ito'y pang matagalang kultura at tradisyon na ng ating panahon. Ayan, so magandang gabi, Pastor Claude. Salamat sa iyong pagsama agad. Okay, ang bansang Ehipto'y hindi maaasahan kaya tinawag ko siyang inutil na dragon. So ito yung binabanggit naman sa verse 7. Again, yung inutil na dragon, ito'y tumutukoy doon sa isang makapangyarihang bansa pero walang magagawa laban sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit binanggit yung ginamit ang salitang inutil na dragon? Kasi ang mga Israelita ay pumupunta doon sa inaakala nilang dragon sa bansang Ehipto na makapangyarihan, pero sa harapan ni Yahweh sila'y inutil, sila'y walang kwenta. At sa huli malalaman, mapapatunayan ng mga Israelita na wala silang magagawa, hindi nila maipagtatanggol ang bayan ng Israel o ang Juda.
hindi sila magtatagumpay. Iiwanan din sila ng mga Ehipto dahil wala namang natural na kakayahan ang mga Ehipsyo sa pagtatanggol sa kanila. Makikita nila dito ng mga Israelita na wala pa rin silang dapat na puntahan o hinga ng tulong o asahan maliban kay Yahweh. Si Yahweh pa rin ang Diyos na nag-iisang makapangyarihan at maaasahan nila sa lahat ng bagay. Yan. Okay. So, yun po ang nangyari doon sa verses 6 and 7. Punta nga tayo ngayon sa verse 8. Ang sabi dito, halika at isulat mo sa isang aklat kung anong uri ng mga tao sila upang maging tagapagpaalala magpakailanman kung gaano kalaki ang kanilang kasalanan. Sa King James, ang sabi ng Panginoong Diyos, now go, write it before them in a table, and note it in a book, that it may be for the time to come forever and ever. Okay. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig ng direktang pag-uutos ng Panginoon kay Propeta Isaiah na idokumento o isulat o itala ang ginawang paghihimagsik ng mga tao at maling pagpili na humingi ng tulong sa Ehipto. Isusulat, ano? Layunin ng tagubiling ito na lumikha ng pangmatagalang paalala para sa mga tao ng Juda tungkol sa kanilang pagkibigo na magtiwala sa Diyos, habang nagbibigay din ng talaan para sa mga susunod na henerasyon. Binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagkilala at pagkatuto sa mga nakaraang pagkakamali bilang isang paraan upang maiwasang maulit ang mga ito. Yan. Magandang gabi, Tess. Salamat sa iyong pagsama. Ang pagnanais ng Diyos na maunawaan ng mga tao ang kanilang mga kasalanan ay nagpapatunay ng kanyang hindi magwawakas na pagmamahal sa mga tao. Sa kabila ng kanilang mga pagkakasala at pagtalikod sa kanya, ay iniisip pa rin niya ang kapakanan ng kaniyang mga tao. Nagpapatunay ito ng hindi masusukat na pagmamalasakit ng Diyos sa mga Israelita. Sa kapanahunan ng Israelita sa Jerusalem, posibleng nakakaranas ng napakalalim na kalungkutan ng Diyos dahil sa naging pagsuway at katigasan ng ulo ng mga tao. Subalit hindi ito nakapagpigil sa kaniya upang patuloy na magmalasakit sa mga taong ito. Ang isang pinakamabisang pagpapatunay ng pagmamahal ay ang pagmamalasakit sa mga taong tinatalikuran ka at iniiwanan. Ayan, so napakatindi ng ginawang pagsuway at pagtalikod ng mga Israelita sa Panginoong Diyos. Pero sa kabila ng pagtalikod na ito, naandito at makikita mo yung motivation, yung naisin ng Diyos na bigyang pangaral o babala ang mga tao. Yung instruction niya kay Isaiah na isulat, idokumento ang mga pagsuway ng Israelita, ito'y nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa mga susunod na henerasyon. Doon sa mga ipapanganak pa at mabubuhay, perhaps kasama tayo doon. Ayaw ng Diyos na yung nangyaring pagsuway sa mga Israelita noon o yung nangyaring paghatol sa kanila noon ay maranasan ng mga susunod na henerasyon. Ayaw niya na tayo ay magdusa o hatulan din na kagaya ng ginawa niya doon sa mga ninuno natin. Kaya ang gusto ng Diyos, malaman, maunawaan ng mga susunod na henerasyon ang mga nangyaring pagkakamali ng mga ninuno o ng mga Israelita, at sa pamamagitan noon ay magbigay silbi, magbigay aral para makita na mali ang ginawa nila, huwag na nating gawin sa ating kapanahunan. Masusukat natin dito, actually natin kayong sukatin, pero nagpapakita ng napakalalim na pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa mga tao. Magandang gabi sa pamilya ni Ate Alma, ni Kuya Bob, ang buong Ornido family. Sabi dito, ang pinakamabisang pagpapatunay ng pagmamahal ay ang pagmamalasakit sa isang tao. Kahit na ika'y talikuran, kahit na ikaw ay iwanan, o kung ano mang gawing masama sa iyo, ipakita mo pa rin ang pagmamahal. Well, nabanggit ko na't natalakay ng mga nakakalipas na mga panahon, itong ganitong sitwasyon ay nangyayari sa mga simbahan.
ang totoong pastor na tinawag ng Panginoon na maglingkod at mag-alaga ng mga tupa ay dapat kakitaan ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga tao sa church. Anuman ang maging resulta ng gawain, anuman ang maging tugon ng mga tao sa iglesia o sa church, dapat tuloy-tuloy ang paglilingkod at tuloy-tuloy ang pagmamalasakit sa kawan. So, yan po. So, malalaman natin, again, kahit sa aspeto naman po, ang sukatan ng totoong pagmamahal ay pagmamalasakit. Unconditional love actually ang tinutukoy dito. Kahit na masaktan man ang tao na to, ang lingkod ng Panginoon, kagaya ng Panginoong Diyos sa sitwasyong ito, siguradong siya'y nasasaktan dahilan sa pagtalikod sa Kanya ng mga tao. Subalit, nagmamalasakit pa rin siya at minamahal pa rin. Ang totoong pagmamahal, mga kapatid, ay hindi nasusukot doon sa paghingi ng kapalit o parehong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal ay, sabi nga sa kanta, ay walang kapalit. Pagmamahal, pagmamalasakit, pag-unawa sa kabila ng katotohanan na hindi ka rin po kayang mahalin ng mga taong iyan. Okay, so yun, tuloy po tayo sa ating tinatalakay. Baka kung saan ako mapapunta. Sa pamamagitan ng pagkaunawa sa mga nakaraang sitwasyon ng Israelita, ang mga sumunod na lahi ay maaaring matuto at lumayo sa pagkakasala at pagtalikod sa Diyos. Ang utos na isulat ang kanilang pagsuway ay nagsisilbi o magsisilbing paalala sa atin sa kasalukuyang panahon ng kahalagahan ng pagsunod at tagubilin sa Diyos. Salamat, Sister Irene. No? Yan ang sabi niyan, ganoon ang Panginoong Hesus, iwan ka man, gawan ka man ng masama, nagmamahal at nagmamalasakit pa din. Magandang gabi, Nemelin, salamat. Kung hindi ko alam kung nasaan ka, ikaw ba ay nasa ibang bansa o nasa Tagkawayan, pamangkin ko po yan, pamangkin ni Mrs. Salamat. Okay, so yung utos dito, makikita natin na there is an urgency. Nagmamadali ang Diyos na isulat agad ni Isaiah ang kanyang mensahe. Ang sabi niya doon, halika. Sa Tagalog, no, sa Magandang Balita, Biblia. Sa King James, now go. Go, ngayon na. Gawin na, isulat na kaagad, wag na magpatumpik-tumpik pa. Ang utos ng Diyos kay Propeta Isaiah ay nagbibigay diin sa pagmamadali ng pagtatala ng kasaysayan. Ang direktiba na pumunta ay pagbumungkahi na ang mensahe ay napakahalaga at dapat na maihatid ng walang pagkaantala, no delay. Sinasalamin nito ang gawain ni Isaiah na paghahatid ng mga mensahe ng Diyos. Ayan, sa mga tao ng Juda at Jerusalem. Ayan, salamat, Nemelin. Nasa Bahrain ka nga pala, ano? Okay, anak, araw-araw ka makinig, laging ganitong oras para makasama ka rin dito at para ma-inspire ka dyan sa iyong pagtatrabaho rin dyan. Salamat. Binibigyang diin ng pagmamadali ang kabigatan ng paghihimagsik ng mga tao at ang pangailangan para sa kanila na marinig ang babala ng Diyos. Isulat ito sa isang tableta sa kanilang presensya, tablet of stones. No? Ang sulatan ng panahon na yan ay pwedeng tablet of stones o kaya scroll. Yung tinatawag ditong aklat sa King James, ito tumutukoy doon sa scroll. Ang pagsusulat sa isang tablet ay nagpapahiwatig ng pagiging permanente at pampublikong kalikasan ng mensahe. Maaaring mabasa at maunawaan ng lahat ng tao. Sa mga sinaunang kultura ng silangan, ang mga tablet ay ginamit para sa opisyal na talaan ng mga mahalagang kaalaman o kasaysayan. Hindi po ito yung tablet na binibili natin ngayon na electronic. Ito po yung mga bato at isa-isang iniuukit doon ang mga letra o yung mensahe na sinasabi. Hindi ko alam kung natatandaan pa yung mga unang discipleship class natin, yung mga manuscript na pinagkuhanan ng Biblia, ng mga tala sa Biblia ay nakasulat sa mga tablets at doon sa mga scrolls. Yan. Ang 10 utos ng Diyos sa Exodus sa itinala ni Moises gamit ang tablet of stones. Yan, kung maaalala ninyo, pagkababa
Isinulat ni Moises ito doon sa bundok ng Sinai. Tapos pagbaba niya, nakita niya na may gintong baka na sinasamba ng mga tao. Nagalit si Moises, ibinagsak niya yata o kung nabasag yung tablet of stones. Kaya inulit ito, no? So tingnan natin yung kasaysayan na yan sa Exodus para mas eksakto. Yan. Sa pamamagitan ng pagsulat nito sa kanilang presensya, tinitiyak nito na ang mensahe ay masasaksihan at hindi maitatanggi o hindi papansinin ng mga tao. Ang gawaing ito ay isang legal na pagtatala at nagsisilbing patotoo laban sa mga tao ng Juda na itinatampok ang kanilang pananagutan sa harap ng Diyos. So parang ito yung sitwasyon natin ngayon na gagawa ka ng isang legal document with witness and verification. Yung verification na tinatawag sa panahon natin, ito yung ipapanotaryo mo. So sa kapanahunan na iyon, ganito ang sistema na binabanggit dito. Meron kang witness, may nakasaksi ng pagsulat at i-verify at sisiguraduhin totoo para walang lusot. Alam naman natin dito yung karakter ng mga Israelita, ay mahilig magpalusot ang mga to, mahilig magsinungaling para malampas, maipaliwanag lamang ang kanilang mga dahilan. Yan. Sabi pa dito, at isulat ito sa isang balumbon o aklat. Ito yung tinatawag nating scroll. No, ito yung pwedeng parchment paper or wax o vellum. Maraming klase yan, mga scroll na ginagamit nung panahon na yon. Ang paggamit ng scroll ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng mensahe at ang nilalayo nito ang pangangalaga para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga scroll ay ang pangunahing medium para sa pagtatala ng mga teksto ng sinaunang mundo at ang mga pag-inscribe o pag-ukit o pagsulat ng mensahe sa isang scroll ay nagmumungkahi na ito'y sinadya upang basahin at tandaan. So ito ay may purpose. Napakalalim ng layunin ng Diyos kaya niya ipinagawa ang mga bagay na ito. Ang dalawang paraan ng pagtatala gamit ng tablet at scroll ay nagbibigay diin sa lalim ng kahalagahan ng pagtatala ng mga kasaysayan ng mga Israelita. Kung ating matatandaan, ang aklat ng mga batas ay nawala o hindi naging sandigan ng Israel sa panahon ng pagsisimula ng paghahari ni Haring Josiah. Muli lang itong natagpuan nung siya ay nasa 18 taon na ng kaniyang pamumuno. Mababasa natin sa 2 Chronicle chapter 34:14-18. Dahil sa pagkatagpo sa mga kasulatan ng batas, nagpatupad si Haring Josiah ng pagbabago sa bayan ng Juda. Sa kasaysayan ay makikita natin ang kahalagahan ng mga tala o dokumento ng mga batas at kasaysayan. Yung mga kautusan na natagpuan sa panahon ni Haring Josiah ay nakasulat sa isang scroll at nakatago doon sa templo na halukay ng kaniyang mga tauhan sa pag-aayos doon. Ang Biblia ay isang pinakamalaking patunay ng kahalagahan nito at sa ating mga praktikal na buhay, ang pagkaalam ay mangyayari sa pamamagitan ng pagbabasa ng kasaysayan. Bakit tayo nakakapag-aral ng ganitong panahon, ng ganitong aralin sa panahon natin ngayon? Dahil ang manuskrito ng Biblia ay naitago, naisulat at nagpasalin-salin sa napakahabang panahon, iba't ibang henerasyon. Pwede nating isipin na ang immediate or ultimate na resulta ng utos na ito ni Yahweh kay Isaiah na isulat ay ito mismong pinag-aaralan natin ngayon. Kasi ito yung isinulat na sitwasyon ng pagkatigasan at ng ulo at pagsuway ng mga Israelita na sa ating kasalukuyang panahon pinag-aaralan natin. At dahil dito nauunawaan natin kung gaanong katigas ang ulo, gaanong kapasaway ng mga Israelita sa Juda at sa Israel nung panahon na yan. At malaki ang bagay na nauunawaan natin and magbibigay gabay ito sa atin para sundin natin ng Diyos para hindi na tayo maging matigas ang ulo. Kung sakaling may pagkakataon na tayo magkamali, maaalala natin ang sitwasyon. Ako, ito yung binabanggit sa Isaiah chapter 30. Ito yung sabi ni Yahweh na isinulat na at para basahin ko at alamin ko. Tapos ito gagawin ko pa. So magkakaroon tayo ng reflection sa mga ganoong bagay. Napakasarap na maunawaan ng mga bagay na ito. Sa mga naunang pag-aaral natin, nabanggit ko yung kawalan ng kaalaman ng karamihan ng Pilipino sa ating konstitusyon o yung
parang mga batas ng ating bayan na siyang pangunahing dahilan kaya maraming sumusuway sa batas. Ito ay isang napakalaking bagay na dapat pagtuunan ng pansin ng DepEd, ng CHED, ng TESDA. Nung college ako, may subject kaming Philippine Constitution and Government. Bagaman at boring, pero nakakatulong ng malaki. Hindi ko alam ngayon sa mga kolehiyo kung meron pang ganitong subject, no? Hindi ko alam nung panahon ni Pastor Claude kung meron pala silang subject na Philippine Constitution and Government. Sa totoo lang po, marami rin akong natutunan doon. Bagamat talagang boring, nakakaantok magturo, lalo na kung ang teacher may mga matatandang abogado pa. Kaya lang, kailangan natin matutunan ang bagay na ito. Bakit maraming violator ng trapiko? Kasi hindi nababasa ang totoong batas. Hindi na isusulat siguro ng ayos. Yun ang problema natin. Alam niyo, napakaraming batas na na-approve sa Pilipinas. Pero iilan lang ang alam natin. Hindi nasusunod. Bakit? Kasi hindi na ituturo sa mga mag-aaral o sa mga mamamayan. Yan. Sa mahabang panahon ng Kongreso, ng Senado, yung mga mababait nating congressman doon at senatong ay wala nang ginawa kung hindi magsulat at gumawa ng batas kunwari, at pag naaprubahan, pera na. Pero anong nangyayari? May masabi lang na nagawa. Hindi naman nasasabi at naituturo sa mga tao. So yun po, nakakalungkot yung ganoong sitwasyon. Kung sino man sa inyo yung interesadong tumakbo na congressman o senador, o kaya ay mga kabataan na gustong maging guro, sana ay magkaroon tayo ng pagbabago sa curriculum ng DepEd at ng CHED na ibalik yung pagtuturo na to as early as elementary and high school, grade 6, grade 7, dapat itinuturo ito. Kung paulit-ulit na tinuturo ang English, ang math, ang science, dapat ang Philippine Constitution tuloy-tuloy din itong itinuturo kada taon. Kesa yung kung ano-anong itinuturo na kung ano-ano pa. Yung cookery, pwedeng alisin na yon. Kasi pwede naman turuan ng nanay ang mga anak na magluto sa bahay. Ipalit na lang natin ang Philippine Constitution. Yung pagluluto, natural na talento na yan na pwede hindi nadalhin sa eskwelahan. Doon na lang sa bahay. Kesa naman mawala ang pinakamahalaga na Philippine Constitution. Well, nabanggit ko lang po yon kasi importante. Actually, may mga batas na pinapilit ipatupad. Dapat maging required na rin sa bawat eskwelahan yung pagbabasa ng Bible. Kaya lang, alam niyo naman sa Pilipinas, politiko, walang magawa, hindi nangyayari ang mga bagay na yan. So, ang utos ng Diyos na pagtatala ng mga pangyayari sa Jerusalem ay sumasakop sa pagnanais ng Diyos na mapanatili ang pagsunod ng mga tao sa kanyang kautusan at ang pagkakaroon ng mga tao ng maayos, mapayapa at makadiyos na pamumuhay. Ayan. Okay, so punta po tayo sa verse 9. Sapagkat sila'y mapanghimagsik laban sa Diyos, sinungaling at ayaw makinig sa aral ni Yahweh. That this is a rebellious people, lying children, children that will not hear the law of the Lord. Ang talatang ito ay nakatuon sa mga rebelde, masuwayin at mga sinungaling na mga tao sa Juda. Tinutukoy ng talatang itong espiritual na kalagayan ng Juda sa panahong ito ng pagre-rebelde, pagtalikod sa Diyos at pakikipagkasundo sa ibang mga lahi para sa kanilang kaligtasan, kagaya ng ginagawa ng yung pagpunta nila sa Ehipto. Sinasalamin ng talatang ito ang katigasan ng ulo ng mga tao at ang hindi pakikinig sa payo ng Diyos. Sa halip, humingi sila ng katiwasayan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga Egyptian, sa Parao, na nagpapakita ng tahasang paghihimagsik laban sa patnubay ng Diyos. Actually, pambabastos, pambubusong sa kapangyarihan sa sovereignty and authority ng Diyos ang ginawa nila. Pinapakita nito ang higit na pagtitiwala ng mga Israelita sa lakas ng tao sa halip na sa Diyos. Sa talatang ito ay nilalarawan ang mga Israelita sa Juda bilang mga mapanghimagsik na anak na lumalaban sa batas ng Diyos at hindi nakikinig sa kaniyang tagubilin. Ang desisyon na huwag pansinin ang mga babala ng propeta ay nagbibigay din sa isang mas malawak na tema
Kapag ang isang tao ay tumalikod sa katotohanan at naghanap ng mga kahalili na sumasalungat sa mga gabay at kautusan ng Diyos, ang hindi kaaya-ayang resulta ay siguradong mangyayari. At alam na natin ang hindi kaaya-ayang resulta ang binabanggit dito, yung kaparusahan, kamatayan. Sa panahon natin, tumutukoy sa espiritual na kapahamakan o yung kamatayang walang hanggan sa impyerno. Ito'y sumasalamin sa isang universal na katotohanan tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpili ng panandali ang solusyon kaysa sa matatag na pananampalataya. Immediate solution ang hinahanap ng Israelita, parang sa ating kapanahunan din ngayon, no? Madalian agad-agad. Ang imahe ng mga sinungaling na bata, ayon sa King James, ay naghahatid ng ideya ng isang tao na mapanlinlang at hindi mapagkakatiwalaan. Pinipiling sundin ang kanilang sariling mga hangarin at opinyon kaysa sa karunungan at patnubay ng Diyos. Ang pagtanggi na pakinggan ang batas ng Panginoon ay nagpapakita ng kusang pagtanggi sa banal na otoridad at isang saloobin ng pagmamataas at pagiging sapat sa sarili. Napakalaki ng tiwala sa sarili at ayaw tumingin sa kapangyarihan ng Diyos, parang kayang-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Ang talata ay nagsisilbing isang makapangyarihang pagsasakdal sa moral at espiritual na kalagayan ng mga tao ng Juda na nagbibigay diin sa kanilang pangangailangan para sa pagsisisi at pagsunod. Again, ang mensahe ng talatang ito sa mga Israelita ay magsisi, bumalik sa Panginoong Diyos, sundin sila. Ganon din ang mensahe sa atin sa kapanahunan natin. Ang simbolismo ng pagiging mga sinungaling ay nagpapakita ng pagkakaroon ng ugaling tila mga bata o kawalan ng kaganapan sa aspetong spiritual immaturity. Ang kanilang pagtalikod o hindi pagpansin sa mga batas ng Diyos at sundin ang kanilang sariling pagnanasa ay nagtulak sa kanila upang hindi maunawaan ng mga kahihinatnan ng kanilang desisyon at aksyon. So ito yung binabanggit sa mga naunang kabanata na sila'y tila mga lasing. Dahilan sa sila'y nalasing ng kanilang personal na pagnanasa, ng kanilang personal na kagustuhan. Kaya hindi na nila naunawaan ang totoong mensahe ng Diyos. Gaya ng maaring maramdaman ng isang magulang sa isang suwail na anak. So, naalala natin yung kasaysayan ng prodigal son. Walang pakundangan, kinuha ng bunsong anak ang kaniyang kayamanan at nung maubos na ay bumalik. Ayan po. Okay. So, sana wala sa ating prodigal son. Ayan. Okay, ang mensahe ng talatang ito hindi limitado sa makasaysayang konteksto ng tao sa Juda. Nagdadala ito ng universal na kaugnayan at aplikasyon sa lahat ng tao sa buong kasaysayan noon at ngayon, applicable po ito, no? Bagamat syempre alam natin yung general context nito. The specific context noon, panahon ng Israel, ng Juda. Pero pwede nating dalhin ito sa practical na application sa panahon natin. Basta ang usapin ay tungkol sa pagsunod, sa pagsisisi. Pwede nating ilapat. Kasi yan ang pangkalahatang mensahe ng Biblia para tayo makapanumbalik sa Panginoong Diyos. Ang mga kahihinatnan ng gayong pagsuway ay pangkalahatan din dahil palaging tinuturo ng Biblia na may mga epekto sa pagtalikod sa Diyos at sa kaniyang mga daan. Alam natin na ang mensahe ng pagsuway at kahihinatnan ng katigasan ng ulo at kawalan ng pananampalataya ay iisa, kamatayan. Sabi sa Romans 6:23, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Ayan, mababaligtad Bilang konklusyon o pagtatapos, ang talatang ito ay nagsisilbing isang matinding paalaala na walang hanggang katotohanan na ang pagsuway at paghihimagsik sa batas ng Diyos ay may negatibong kahihinatnan. Mayroong resultang hindi natin magugustuhan, hindi natin aasahan. Itinatampok ng talata ang pangangailangan ng pagsisisi, pagsunod at pagpapakumbaba ng pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Huwag nang magmatigas, huwag nang piliting lumayo
sa halip ay lumapit sa Panginoon. Naandyan ang salita ng Diyos, naandyan ang mga simbahan, no? Ayan, binibigyan din nito ang kahalagahan ng pagkilala sa otoridad ng Diyos sa ating buhay. Habang naghahatid ng mensahe ng babala at pagtutuwid sa mga tao ng Juda, ang propesiyang ito ay patuloy na nagsasalita para sa lahat ng tao. Ngayon, na hinihimok na sundin ang batas ng Panginoon at talikuran ang paghihimagsik at pagsuway. Yan. Kung magpapatuloy ang mga tao sa pagsuway, siguradong mararanasan nila ang mga hindi maiiwasang paghatol at kapahamakan sa buhat sa Panginoon. Ayan. So, pansamantala mga kapatid, hanggang dyan muna ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ang dami na nating nabasa, na pag-aralan, naway maunawaan natin ang laman nito. Again, dalawang mensahe ang ating tinalakay sa gabi ito. Una, yung pagmamahal ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ng pag-utos kay Isaiah na itala, isulat ang katigasan ng ulo ng mga Israelita para ito magsilbing modelo at motivation, inspirasyon sa mga susunod na henerasyon kagaya natin. Kaya natin napapag-aralan ang lahat ng ito ngayon, kaya tayo natututo ng katigasan ng ulo ng Israel, and sama magtuturo ito sa atin, magdadala sa atin sa sitwasyon na tayo ay matututong sumunod sa Diyos dahilan sa pagkaunawa sa kanilang karanasan. At pangalawa, itinidiin doon sa verse 9 yung pagsisisi, pagsunod, pagpapakumbaba, pagpasakop at muling pagbalik sa Panginoong Diyos. At sinabi naman sa bandal na kasulatan din sa Bible na kung tayo lalapit sa Panginoong Diyos, hindi niya tayo tatanggihan, tatanggapin niya tayo at tayo ay kaniyang aarugain, mamahalin. Kung yun ngang matitigas ang ulong Israelita, minahal niya lalo na tayo kung tayo manunumbalik sa Kanya. Well, nababasa po natin yan sa Romans chapter 11, tayo ay aampunin, tayo idudugtong doon sa sanga ng Panginoong Diyos. Okay, so salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama, pakikinig, pagtitiyaga sa ating pag-aaral sa gabing ito. Nawa po ay patuloy kayong matuto at patuloy na mag-join sa ating gawain. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito. Sa mga bagay na aming napag-aralan at natalakay, patuloy mo kaming samahan at gabayan, patuloy mo kaming pagpalain at pangunahan sa aming mga buhay, ibabaw sa amin ang pagsunod sa iyo, ang pagbabalik loob, ang aming pananampalataya. At ikay mabigyan namin ng karangalan at kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat dakilang Diyos sa lahat ng ito. Pagpalain mo po ang mga taong nakasama namin sa gabing ito at maging yung hindi namin nakasama naway makapanood sila ng aming live replay ng video sa Facebook. Salamat po Ama. Pagpalain mo po ang bawat isa amang Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, salamat muli mga kapatid sa inyong pagsama. Nawa ay hindi kayo naabala ng mga soundtrack sa likod ko. At nawa ay natuto kayo. At sa mga susunod na araw, bukas kita-kita po ulit tayo. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. To God be the glory. Bye-bye. Bye-bye, Nems. Ingat ka dyan sa Bahrain.